Leia, bumangon ka na dyan at maaga pang lalarga ang bus na sasakyan mo. Pagpukaw na saad ng ina sa kanyang anak na si Leia na mahimbing pa ang tulog habang nakapulupot sa kanyang makapal na kumot. Ay naman, ang aga-aga pa po. Hindi ko pa nga po narinig ang tilaok ng mga manok. Papikit-pikit matang sagot naman ni Leia dahil inaantok pa ito. Sige ka, pag naiwan ka ng bus na sasakyan mo, baka mawalan ka na rin ng trabaho. Alam mo namang maraming nag-a-apply na maging kasambahay ng bilyonaryong si Mr. Darrell. Swerte mo nga at ilang dekada nang nagtatrabaho doon ang tiyasol mo, kaya't natanggap ka kaagad. Bulalas ng nanay ni Leia habang nagiinit ng tubig na pangligo at pangkape ng kanyang anak na luluwas na sa Maynila. Ay, si nanay naman oh. Kaya aga-aga nagrarap. Oo na po, eto na, babangon na. Saad ni Leia habang kinukusot ang kanyang mga mata. Maya-maya ay tumayo na si Leia at niligpit ang kanyang higaan. Tumungo na rin ito sa mesa kung saan ipinaghanda siya ng kanyang ina ng mainit na kape. Nay, mamimiss ko po tong masarap na kape nyo. Mamimiss ko po kayo dito ni na Papa at Bunso. Promise po, magtatrabaho po ako ng mabuti sa Maynila para mapagtapos ko po si Bunso at para mapaayos ko na rin po tong bahay natin. Mahal na mahal ko po kayo. Mahinahong wika ni Leia sa kanyang ina. Maluha-luha naman ang kanyang ina nang marinig ito. Ay, napakabuti talaga ng anak kong ito. Mag-iingat ka dun ha. Huwag ka nang magnobya ulit. Kababae mong tao. Babae din pinapatulan mo. Pinagdarasal ko na nga lang na sana'y makatagpo ka ng lalaking magpapatibok ng tibong puso mo doon para matuwid na yung kasarian mo. At pabigyan mo na kami ng tatay mo ng apo. Usal ng ina ni Leia sa kanya. Halos mabuga na lang tuloy ni Leia ang inihigop niyang kape nang marinig ito. Nay naman, hintayin niyo na lang na lumaki si Bunso. Sa kanya na lang kayo may pag-asang magkaapo. Tsaka huwag kayong mag-alala, Nay. Trabaho ko naman ang pagtutuunan ko ng pansin doon. Di yung mga babae na yan. Tsaka na-trauma na ako sa ex ko. Mariing pagkontra ni Leia sa kanyang ina. Ay, ewan ko sa yung bata ka. O eto, mag-almusal ka na at pagkatapos maligo ka na rin para maaga kang makarating sa terminal ng bus. Wika ng ina ni Leia sa kanya. Gustong-gusto na niya talagang magkaapo ngunit wala ata siyang maaasahan kay Leia sapagkat binalaki ito. Binilisan na ni Leia ang pagkain ng agahang inihanda ng kanyang ina. Naligo na rin siya at nag-ayos sa kanyang sarili. Nay, Tay, alis na po ako. Kayo na po bahala dito. Mag-ingat po kayo palagi. Tsaka Raven, alagaan mo si nanay at tatay ha. Ikaw ang bunso at ako naman ang nakakatanda. So kung may responsibilidad na pag-aralin ka. Dahil di naman kaya nila nanay at tatay na pag-aralin ka na sila lang. Huwag mo akong bibiguin ha. Mag-aral ka na mabuti dito. May tiwala ko sa'yo. Marahang bili ni Leia sa kanyang mga magulang at sa bunsong kapatid nito. Nasa labas sila at nasa mismong tabi na ng tricycle na maghahatid kay Leia papuntang bus station. Dala-dala ng tatay ni Leia at ng bunsong kapatid nito ang kanyang maleta at isang bag habang ang kanyang ina naman ay pasingha-singha ng kanyang sipon sa panyo. Ganoon na lamang ang pagtangis ng kanyang ina sapagkat itong unang pagkakataon na malalayo sa kanilang anak nilang si Leia. Nay, huwag na ho kayong umiyak. Tatawag naman po ako sa inyo palagi. Tsaka ikaw naman may gustong magtrabaho ko dun, di ba? Mainhing sambit ni Leia sa kanyang ina habang tinatapik-tapik ang kanyang likod. Oo nga, Naida. Tigilan mo na yung drama mo. Masama daw iya ka nang umaalis. Magiging mabigat ang pakiramdam niya ng anak natin. Aniya naman ang tatay ni Leia sa misis nito sabay singha. Oh, si tatay, parang iiyak din. Sambit naman ng bunsong kapatid ni Leia, ngunit maluha-luha din ang mga mata nito. Nako, parang ayaw ko na tuloy umalis. Tahan na kasi, nay, tay, bunso. Para naman to sa ikabubuti ng lahat. Buti pa siguro kung umalis na ako. At baka bumaha pa dito ng luha nyo.
Wika naman ni Leia sa kanyang pamilya habang pinipigilan lang ang pagtulo ng kanyang luha. Sa hinaba-haba kasi ng panahon mula nung ipinanganak siya hanggang ngayong 23 taong gulang na siya, ay ngayon niya lang lilisanin ng kanyang pamilya. Aalis na po ko. Mag-iingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam ng sambit ni Leia sa kanyang pamilyang lubhang nalulungkot sa kanyang pag-alis. Sumakay na sa tricycle si Leia sabay sabi ng paalam at kinaway ang kanyang kanang kamay sa pamilya nito. Ginantihan din nila siya ng kaway sabay sabing ingat. Ngunit agad namang humagulhol ang kanyang ama nang umandar na ang makina ng tricycle. Di niya na napigilang lumabas pa ang mga luhang pinipigilan niya kanina. Tay! Pumapangit po kayo pag umiyak! Tama na po! Pasigaw at pahabol na birong saad pa ni Leia sa kanyang ama at agad na ngang umandar ang tricycle papalayo. Ngumisi tuloy ang driver ng tricycle kay Leia. Tatanungin pa sana nito kung anong magiging trabaho niya sa Maynila, ngunit di na lang niya ito tinuloy sapagkat humagulhol na rin si Leia. Ano ba? Tama na. Tama na kasi. Huwag ka nang umiyak, Leia. Nawawalang angas mo kapag umiiyak eh. Aniya ni Leia sa kanyang sarili habang sinasampal-sampal ang kanyang pisngi. Napatingin na lang ang driver kay Leia habang nabibirduhan sa ginagawa niya. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay prineno niya na rin ang kanyang tricycle nang makarating na sila sa terminal ng bus. Manong ito po bayad ko. Keep the change kahit walang sukli. Saad ni Leia sa driver at agad na inabot ang bayad nito. Napakamot na lang tuloy ang driver sa kanyang ulo. Bumaba na si Leia sa tricycle. Kinuha niya na rin ang kanyang maleta. Napakaangas niya sa kanyang suot mula sa kanyang oversized na itim na t-shirt at jogging pants. Ay, this is it, Leia. Matutupad ko na rin ang pangarap ko. Magkakaroon na ako ng mga sports car, malaking bahay, swimming pool, shih tzu, chihuahua, red carpet at iba pa. Ay, excited na ako. Babalik ako sa probinsya namin na bilyonaryo. May galak na saad ni Leia sa kanyang sarili na parabang nananaginip ng gising. Maya-maya ay sumakay na rin siya sa bus na papuntang Maynila. Aabutin ng ilang oras ang biyahe kaya't umidlip muna si Leia, ngunit di naman siya makatulog ng maayos sa sobrang dami ng iniisip. Umupo na lamang siya ng tuwid habang nakamasid sa bintana at nag-e-emote na parabang nagsushoot ng kanyang sariling music video. Lumipas ang ilang oras na biyahe ay huminto na nga ang bus. Agad naman siyang bumaba at paika-ikang lumalakad habang hila-hila ang kanyang isang maleta. Pasan-pasan niya na rin ang isang mabigat niyang bag. Ikaw ba si Leia Lopez? Malakas na tanong ng isang lalaki sa di kalayuan. Narinig naman ito ni Leia kaya't agad niya itong nilapitan. Oo, ako nga po si Leia Lopez. Kayo po bang maghahatid sa akin papuntang mansyon ni Sir Darrell? Marahang tanong naman ni Leia sa lalaking tumawag sa kanya nang makalapit na siya dito. Umuo naman sa kanyang lalaki at agad nang kinuha ang kanyang mga gamit at pinasok sa likod ng kotse. Sumakay na rin si Leia at nagmaneho ng nasabing lalaki na isa sa mga driver ng amo niyang si Darrell. Nakahinga na lamang ng malalim si Leia nang makarating na sila sa mansyon ng kanyang amo. Lubha din siyang namangha sa sobrang laki at ganda ng nasabing mansyon. Pumasok na siya sa mansyon. Inuna ng pinasok ng driver ang kanyang mga gamit habang si Leia naman ay pinapupunta muna ni Mr. Darrell sa kanyang hardin kung saan siya naroroon at nagpapahangin. Tinuro naman sa kanya ng driver kung nasaan ang hardin na yon na nasa mismong tabi lang ng mansyon kaya't tinungo na ito ni Leia upang makilala na ng personal ang kanyang amo. Tol? Excuse me lang tol dadaan ako. Utos ni Leia sa isang lalaking nagbibinyag ng mga tanim sa hardin. Akala niya isang ordinaryong hardinero lamang ito. Huy! Anong tol? Nakita talagang pamangkin ko. Huy! Amo natin yan! Agad na bulyaw ng tiya ni Leia sa kanya na gumugupit lamang ng mga mayabong na dahon ng isang uri ng bulaklak sa unahan ng hardin. Naku po sir, sorry po.
Akala ko isang hardinero lamang kayo. Napakasimple po kasi ng suot nyo. Sorry po talaga, sir. Pagsusumamo ni Leia sa kanyang amo, halos sabunutan na nito ang kanyang sarili sa sobrang hiya. Nagkasalubong tuloy ang kilay ni Daryl at agad na umimik. Manang Sol, is she your niece? Nakakunot na tanong ni Mr. Daryl sa tiya ni Leia na si Sol. Opo sir, pamangkin ko po yan. Pagpasensyahan niyo na po, may pagkalutang yan. Sagot naman ng tiya ni Leia habang nakakamot sa kanyang ulo. Well, she was very impolite. I don't like her attitude, even the way she looks. Babae ba talaga tong pamangkin mo? Muling tanong ni Mr. Daryl sa katulong niyang si Sol habang nakatitig ng masama kay Leia. Napayuko na lang tuloy si Leia at nanlalamig sa sobrang kaba na baka tanggalin na siya agad ng kanyang amo na si Daryl sa kanyang trabaho. Opo sir, babae po yan. Binalaki nga lang pero mabait naman po yan sir, pagtulog. Mabait po yan. Di nga lang halata. Pagpasensya niyo na po, napagod lang po siguro sa biyahe. Natatarantang sagot ng tiya ni Leia sa kanilang amo. Ngunit nanatili lang na nakasimangot si Daryl kay Leia at pasama ng pasama mga titig nito sa kanya. Sorry po talaga sir, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po, masyado kong mapanghusga. Naisip kong isang hardinero lamang po kayo dahil lang sa postura niyo. Mahinang pag-ani ni Leia sa kanyang amo habang nanatili lang sa pagyuko. I can't hear you. What is it again? Malakas na tanong ni Daryl kay Leia at sa puntong yon ay itinaas na ni Leia ang kanyang ulo at diretso nang tinitigan ang kanyang amo. Patawarin niyo po ako sir. Tao lamang po ko't nagkakamali. Patawa din po kung di kaaya-aya sa paningin yung postura ko. Pero nakikiusap po ko. Huwag niyo po akong tanggalin agad. Sa akin lamang umaasang pamilya ko sa probinsya. Hindi ko po sila kayang biguin. Seryosong saad ni Leia habang nagsusumamo sa kanyang amo. Halatang halata sa mga mata niya na totoong-totoo ang paghingi ng pasensya. At sa pagkakataon ngang ito ay tumahan ang mukha ni Daryl at inayos na ang pagtitig kay Leia. Fine. Mukha namang sincere ang paghingi mo ng sorry. It's not even a big thing for me na napagkamalan mo kong hardinero. I just want to know if marunong ka magpatawad at akuin ang mali mo. Marahang wika ni Daryl kay Leia. Hon, what are you doing here? Biglang lumitaw ang fiancé ni Daryl na si Athena. 6 na buwang buntis na ito at pagkatapos ng isang buwan ay kakasal na rin sila ni Daryl. Napagilid na lang si Leia nang dumaan at tumigil ito sa harapan niya. Are you a new maid? Seryosong tanong ni Athena kay Leia habang nakataas ang isang kilay nito. Tumango naman si Leia at binigyan siya ng napipilitang ngiti. Oh, but why you look like… Biglang naputol ang sasabihin sana ni Athena kay Leia nang bigla siyang kinalabit ni Daryl na nasa kanyang likuran. Hon, let's get inside. Baka mainitan pang baby natin dito. Anyaya ni Daryl sa kanyang fiancé. Sobrang iniingatan talaga niya ang baby nila. Sabik na rin itong lumabas na sa mundo ang kanilang unang supling. Okay, hon. By the way, hon, I want a new luxury bag and sawa na rin ako sa mga alahas ko. Can you buy me a new set of them, please? Tsaka, I want to kumain ng napaka-asul na ubas ngayon. Sure, but let's get inside first. Aniya ni Daryl. Lumisa na ang dalawa. Agad namang bumuntong hininga si Leia habang tinatadyak-tadyak ang mga paa nito sa sobrang inis niya sa kanyang sarili. Ay, ang awkward naman nun. Nabawasan tuloy kaastigan ko. Reklamo nga nito, sabay kamot sa kanyang ulo. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang tiya at pinikot ang tenga nito. Aray naman, Tita Sol. Di na po ako bata. Binata na ho ako. Di na po akong pingutin. Reklamo nga nito habang nakangiwi sa sobrang hapde ng kanyang tenga. Anong binota ka dyan? Pumasok ka na nga dun at ayusin yung sarili mo para makapagsimula ka na. Maring utos ng tiya nito sa kanya sabay tanggal ng mga daliri niya sa itaas na parte ng tenga ni Leia.
Grabe naman Tita Sol. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang pingot nyo. Buti na lang sa tenga nyo ako piningot, hindi sa puwetan. Nakangising aniya ni Leia sa tiya nito sabay yakap dito. Ay, suglaki mo na ngayon. 8 taon din ang nakalipas nung huli ko kayong nabisita sa probinsya. Sa mga litrato mo at video call na lang kita nakikita at nakakausap minsan. Ibang-iba ka na talaga ngayon. Mahinahong wika ng tiya ni Leia sa kanya habang tinatapik-tapik ang likod nito mula sa kanyang pagkakayakap. O sige na, tama na nga yan at pumasok ka na. Wala nang halian na mamaya. Tara na at ililibot pa kita sa buong mansyon. Dagdag pa nito at humiwalay na mula sa pagkakayakap ni Leia. Sige tita, let's go! Nilibot nga ni Sol ang pamangkin nito na si Leia sa buong mansyon. Sinabi niya na rin dito ang mga dapat itong gawin, kabilang na doon ang pagluluto, sapagkat masarap rin namang magluto si Leia. Oh, yan ang uniform mo. Ternong pants ng sagunan ay malalaman agad nila nakatulong ka dito. Medyo marami pa namang mga staff dito si Sir Darrell. Ito pa ang name tag mo. Baguhan ka pa dito kaya kailangan mo yan. Sunod-sunod ngang iniabot ni Sol ang mga susuotin ng pamangkin nito. Hala, mukha akong therapist dito Tita Sol ah. Sky blue. Pero ang astig nito. Lalo na pag sinuot ko yung astig na relo ko. Na-excite at tugon naman ni Leia sa kanya. Naging maayos ang buong araw ni Leia sa mansyon. Nakakasalubong nitong amo niyang si Darrell habang abalang-abala siya sa paglilinis ng ilang sulok ng mansyon. Binabati niya naman ito at binibigyan pa ng ngiti ngunit agad namang inililihis ni Darrell ang titig dito sa tuwing nagkakasalubong sila. Pagkakinabukasan ay inatasan si Leia na ipagluto ng tanghalian ng mga amo niya. May mga kusinera naman sila ngunit sinuwestiyon siya ng tiya niya sapagkat ipinagmamalaki niya itong magaling raw itong magluto ng mga iba't ibang putahe. Okay na to siguro. Wawala sila sa sarili nila at magta-travel ang utak nila hanggang Mars pag natikman na nila itong sinigang kong pang-outer space ang lasa. Agad na saad ni Leia nang tikman niya na ang isang kutsaritang sabaw ng niluluto niyang sinigang. Hoy baguhan! Baka nilagyan mo ng laso niyang niluluto mo oh. Di kaya karne ng palaka ginamit mo dyan? Di ba usong-uso yan sa probinsya? Yun na at ang pinaka-main dish nyo dun eh. Sumingit ang isang babaeng cook sa mansyon at agad na pinuna ng negatibong niluluto ni Leia. Napahinga na lang ng malalim si Leia. Pinipilit niyang wag nang patulan ito. Ngunit dahil maikli lang ang pasensya niya, ay di niya na napigilang magpakawala ng mga salita dito. Sus, karne daw ng palaka. Excuse me ikaw lang naman ang mukhang palaka dito. Wala ditong karne ng palaka, tsaka wala tong lason. Pampaasim meron. Pero mas maasim ka pa nga ata eh. Wala kang respeto. Mas matanda ako sa'yo pero sumasabat ka. Baka nakakalimutan mong baguhan ka lang. Habang kaharap mo ngayon halos 8 taon ang cook dito. Ayusin mo yung pananalita mo. Baka di ka abutin ng 1 linggo dito. Usal ng babaeng ko kay Leia habang nakataas ang isang pekeng kilay nito. Sorry po pero di ko nirerespeto ang mga taong di ako nirerespeto. Lalo na yung binabastos ako, pati yung pagiging probinsyana ko. Kung gusto mong respetuhin kita, di dapat respetuhin mo din ako. Pabalang wika nga ni Leia dito. Ano, suntukan na lang? Dagdag pa niya. Halatang nagbibiro lang si Leia nang ayatin niya ng suntukan ng babaeng cook. Agad naman na uminit ang dugo nito sa kanya nang marinig ang mga katagang yon. Aba! Alam mo bang nandidiri sa mga tomboy si Senyorita Victoria? Ang lola ni Sir Darrell. Pag nakita kanya dito, siguradong kakalad ka rin kanya. Papalabas ng mansyon. It's out of your business po. Nasabi niyan sa akin ni Tita Sol. Tsaka minsan lang naman daw siya kung bumisita dito Nasa stage siya so no worries. Makakapag-stay ako dito sa ayaw at sa gusto mo. Taas noong ang sagot sa kanya ni Leia. What's happening here? Leia, is that cooked already? Nasa mesa na kaming lahat. Pumunta lang ako dito sa kusina to get some ice cubes. If luto na ang mga yan, pwede bang iserve mo na agad? And we have a meeting pa after lunch. Bungad na saad ng boss nito na si Darrell nang pumasok ito sa kusina. I hope di ako magsisi na pinayagan ko si Manang Sol na ikaw magluluto ngayon.
Dagdag pa nito habang binubuksan ang pinto ng ref. Yes po sir, luto na po tong mga niluto ko. Isa-serve ko na po sana kaso ito si ating cook nyo, nangaaway. Ito po kasi si ate na cook nyo. Mukhang naamoy yata yung niluluto ko kaya pumunta dito tsaka kung pwede daw patikim ng isang hiwa ng baboy. Gutom na ata tong si ate eh. Palusot na wika ni Leia sa kanyang amo sabay akbay sa babaeng cook na nasa bandang tabi niya lang. Pinipiglas-piglas pa ng babaeng cook ang balikat nito upang makawala sa pagkakaakbay ni Leia. Ngunit sumabay na nga lang ito sa trip niya at baka isumbong pa siya ni Leia sa boss nila. Sensitive at ayaw pa naman sa mga taong judgmental ang boss nilang si Daryl. Okay fine, huwag nang madaming kwento. Ihanda mo na yan sa mesa. Aniya naman ni Daryl. Yes po sir, copy. I will serve your lunch after a couple of minutes. Maagap na sagot nga ni Leia, sabay salute dito na para bang army na inutusan ng leader nito. Binigyan niya rin ng kindat ang amo niya. Crazy. Bulong tuloy ni Daryl sa kanyang sarili at tumakbang na papalabas ng kusina. May oras ka din sa akin. Pagbabantaan ng babaeng cook kay Leia nang makalabas na nga ang kanilang amo. Anong oras ba? 8:00? Piloso pong wika naman sa kanya ni Leia. Sumabog tuloy ang simangot sa mukha ng babaeng cook at lumabas na nga rin ito. Napabuga na lang ng hangin si Leia sabay ayaw sa nakatabigin niyang tali sa buhok. Nako, inggiterang palaka. Mukhang 10 years lang naman ang tanda sa akin ng cook na yun. Di naman siguro masama na sinagot-sagot ko siya kanina. Siya naman nauna eh. Pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko. Mahinang saad ni Leia sa kanyang sarili habang nakakurba ang bibig nito. Inilipat niya na nga ang mga putahing niluto niya sa malalim na plato at inihanda na sa mesa. So you are Leia? Yung pamangkin ni Manang Sol? Agad na imik ng ina ng boss niyang si Daryl kay Leia nang sinerve niya na sa harapan nito ang mga niluto niya. Opo, ako nga po. Sagot naman ni Leia na agad na nagpatigil sa ina ni Daryl na si Elizabeth at tinitigan siya mula sa baba hanggang sa taas. Ubo ni Leia sabay singha. Ano kayang nasa isip ng amo ko na to? Siguro susungitan ako nito. Wika niya pa sa kanyang sarili. Di ka ba straight? Seryosong tanong ng amo niyang si Elizabeth na kumuha ng atensyon ni Daryl at ng fiancé nito na nasa tabi lang din nila. Di po. Nagtatakang responde naman ni Leia dito. Nice! Buti naman at may kasambahay na sa mansyon na to na dituwid. Para maiba naman. Akin na nga yung mga niluto mo nang matikman ko na, Leo. Tingnan natin kung masarap magluto ang mga tibo. Napakagat-labi si Leia nang marinig ito sa kanyang amo. May ngiti tuloy na pumaskil sa mukha nito. Grabe, akala ko susungitan ako nito gaya ng mga napapanood ko sa TV. Yung sinusungitan ng mga amo nilang mayayaman kasi mata pobre. Aniya pa ni Leia sa kanyang isipan habang sinasali na sa plato ng amo niyang si Elizabeth ang mga niluto niya. Ma, I can't believe na namamangha ka sa pagiging tibo niya. Actually, nawiwirduhan nga ako sa kanya. Tingnan mo naman, palaging nakataling buhok tsaka halata namang babae siya pero kung maglakad, parang siga na lalaki. What if di komportable yung ibang kasambahay natin sa kanya? Singit na saad ni Daryl habang matyagang hinihintay na plato niya naman ang pagsuserva ni Leia. Nais kasi nitong siya lang ang mag-serve dahil siya din naman ang nagluto ng mga yon. Napabuntong hininga na lamang si Leia at agad na nilingon si Daryl. Ngumiti din siya dito, parehong ngiti sa labi at mata ang tinama niya sa kanyang amo ngunit may bahid ng inis. Don't talk like that, iho! She looks kind naman at baka namang di niya type ang mga kasamahan niya dito ang kasambahay. Pagpuna naman ang ina nito sabay tikim sa sarsa ng minudong inihanda ni Leia. This is great! Ang sarap-sarap nito! Saan mo natutunang magluto nito, Leo? Napapuri na lang si Elizabeth kay Leia nang matikman na ang niluto nitong menudo. Agad din itong sumubo pa ng isa at tinikman naman ang sinigang na nasa malalim na platito nito.
Naku po, Madam Elizabeth. Lea na lang pong itawag niyo sa akin. Di po ko sanay na tawaging Leo. Di ko po, Bet. Mas gusto ko pa rin tawagin akong Lea. Tsaka about sa niluto ko, Madam, recipe po yan ng nanay ko sa probinsya. Siya pong nagturo sa akin ng magluto ng mga yan. Nagniningningan ang mga mata ni Lea habang inuusal yon. Marahan niya ring sinervan ng pagkain ng amo nitong si Darrell at ang fiancé nito. Are you sure na malinis ang pagkakaluto dito? Masela ng baby namin. Baka may mga mikrobyo tong niluto mo't makonsume pa ng baby. Pagkontrang saad naman ni Darrell habang nasa tagiliran lang niya si Lea, hinawakan na nga lang ng fiancé nito ang mga kamay niya at pinatahan. Hon, I thought ayaw mo sa mga taong judgmental. So what do you think are you doing right now? Hinuhusgan mo si Lea na madumi ang mga niluto niya. Marahang saad nga ni Athena sa fiancé nito na agad namang nagpatahan sa kinikimping inis na nararamdaman ni Lea. Your fiancé is right, iho. Don't act like that. Why don't you try to taste it? Sa lasa ng mga ito, parang mag-cleanse sa buong katawan mo. I swear. Suwestyon ni Elizabeth sa anak nito. Napatingin na lang si Darrell sa plato niya nang marinig ang mga winika ng fiancé niya at ng kanyang ina. Sa kabilang banda naman ay gumilid na si Lea. Mabulunan ka sana. Sambit ni Lea sa kanyang isipan nang makita niya niyang tinitikman na ng amo niyang si Darrell ang mga inihanda niya. It's fine. Literal na minudo lang ang lasa. Nothing special or kakaiba. Puna nito pagkatapos niyang nguyain at lunukin ng isang karne. Umini tuloy ang magkabilang tenga ni Lea. Sige po, aalis na po ako. Maglilinis po ako ng bodega. Enjoy your lunch po. Pagpapaalam na ni Lea dahil parang sasabog na ito sa inis sa kanyang supladong amo. Okay, Lea. Bukas ulit ha. Pahabol na saad pa sa kanya ng amo niyang si Elizabeth. Ngumiti naman si Athena sa kanya bago siya tumalikod. Nako, kalalaking tao. Grabe yung attitude. Mabuti pa yung mga babae kong amo. Ang babait. Pero siya, Diyos ko, parang bakla. Ayaw daw sa mga mapanghusga pero siya tong todo husga sa akin. Nako, kung di ko lang talaga siya amo, kanina pa magambong mukha nun sa mga suntok ko. Tinatadyak-tadyakan ni Lea ang mga paa nito sa sahig ng kanyang silid habang nagrereklamo sa kasungitan ng kanyang amo. Napahigop na lang siya ng maraming hangin at agad din itong binuga ng tawagin na siya ng kanyang tiya sa labas ng pinto upang maglinis nga ng bodega. Isang linggong lumipas, halos 5 araw din na sunod-sunod na pinaghanda ni Lea ng pananghalian ng kanyang mga amo. Masyado itong nagustuhan ni na Athena at Elizabeth ngunit walang kibulang ang amo nitong si Darrell. Lea, ikaw ang mag-grocery ngayon. Masyadong busy ng ibang kasambahay. Ikaw na muna ang bumili ng mga kinakailangan sa kusina. Here's the list ng mga kailangan mong bilhin. Nasa labas ang driver kong si Elson. Siya maghahatid sa'yo papuntang grocery store. Utos ni Darrell sa kasambahay nitong si Lea sabay abot ng listahan ng mga ipinabibili niya. Pag may nakalimutan ka kahit isa dyan sa mga nakalista, pababalikin kita. Dagdag pa nito, tumango naman si Lea. Okay po sir, noted. Aalis na ho ako. Sabi nga niya at humakbang na papalabas. Pagkalabas niya agad ay agad niya ngang nakasalubong ang driver ng kanyang boss na si Elson. Kausap nito ang amo niyang si Athena. Hello po Ma'am Athena. Pinapahatid po ako ni Sir Darrell kay Elson sa grocery. Wika ni Lea nang makalapit na ito sa kanila. Nagulat tuloy si Athena nang bigla siyang sumulpot. Para bang nakakita ito ng multo. Sorry po, nagulat ko po ata kayo Ma'am Athena. It's okay. Sige na, lumakad na kayo. May inuutos lang din naman ako sa kanya. Malamig na saad ni Athena at umalis na rin ito. Hi, ikaw si Elson. Ako nga pala si Lea. Nice to meet you, tol. Bati ni Lea kay Elson at agad na nakipagkamay dito. Nice to meet you too. So, saan ang punta natin? Sa pinakamalapit na grocery store daw, tol, sabi ni Sir Darrell. Sige, sakay ka na. Anyaya naman sa kanya ni Elson.
Sumakay nga ito at inihatid nga rin siya ni Elson sa grocery store. Masusi niyang binasa ang bawat produktong nakatala sa listahan at isa-isa niyang nilagay sa cart. Nang mabili na niya lahat ay agad na siyang umuwi sa mansyon. Siya mismo ang nagbitbit ng mga pinamili niya at marahang inilapag ang mga ito sa mesa. Let's check kung kumpleto nga yung mga pinabili ko sa'yo. Bigla na lamang sumulpot si Daryl at agad na sinuri ang mga binili ni Leia. Aka na yung listahan. Utos pa nito. Iniabot naman ni Leia ang listahan sa kanya. Kumpiyansa ito na kumpleto ang mga binili niya. Maya-maya ay kumunot ang noo ni Daryl habang binubungkal ang mga laman ng plastic bag na kinalalagyan ng mga pinabili niya. Where's the Nutella here? Seryosong tanong nito. Nutella? Wala naman ata akong nabasang Nutella dyan sa listahan na binigyan niyo po sa akin, sir. Tugon naman ni Leia sa kanya. Malabo ba mata mo? Look, read this. Nutella, right? Itinuon ni Daryl ang listahan nito sa harapan ni Leia at itinuro ang nakasulat nga nitong Nutella. Sorry na po. Di ko po kasi nakita eh. Natalunan ko po siguro. Tsaka, saan mo naman po gagamitin yung Nutella na yan? Nagawa pang magtanong ni Leia kahit bahagyang naiinis na ang amo nito. Iniba-iba mo yung usapan. Ano nga sinabi ko sa'yo kanina? Kahit na isa lang sa mga pinabili ko ang makalimutan mo, pababalikin pa rin kita sa grocery store para bilhin yun. Grabe naman po, sir. Parang yan lang naman eh. Kakapagod. Medyo malayo pa yun. Baka may peanut butter naman po kayo dyan eh. Yan na muna ipaalam niyo sa monay ni Mama Thina. Sa sandwich niyo po. Reklamo nga ni Leia na nagpakunot tuloy ng kilay ni Daryl. Binabayaran kita, di para magreklamo. Sige nga, tell me. Sino bang amo dito? Sinong masusunod? At sinong may karapatan na magreklamo? Napahinga ng malalim si Leia sabay ngiti sa amo nito na nasa kanyang harapan. Oo na po, sir. Di naman po ako nagrereklamo eh. Nililinaw ko lang po. Ito na po, aalis na. Aniya nga nito sa kanyang amo sabay talikod dito. Kainis! Babalikin pa ako eh. Nutella lang naman ang bibilhin. Ba't parang pinapahirapan ako ng Daryl na yun? Siguro may kinikimkim siyang inis sa akin. Simula nung napagkamalan ko siyang hardinero. Ay, parang yun lang eh. Bumalik nga si Leia sa grocery store upang bilhin ang nakaligtaan niyang Nutella. Yan lang ba ang bibilihin mo, ma'am? Tanong ng cashier kay Leia nang inilapag na nito ang kinuha niyang Nutella sa harapan nito upang bayaran na. Namulat tuloy ang magkabilang pisngi ni Leia. Marahil ay nahihiya siya. Sa laki ba naman ng pinasukan niyang grocery store ay pumasok pa siya talaga rito para lang sa isang bote ng Nutella. Opo. Malalim na boses na sagot na nga niya sa cashier. Sa kabilang banda naman ay pangiti-ngiti si Daryl. Naisahan niya kasi si Leia. Kanina habang sinusuri kasi nitong listahan ay agad niya itong pinalitan ng bagong listahan kung saan may nakasulat na ditong isang Nutella. Pinagpalit niya yon nang biglang lumingon si Leia at tumilikod din siya. Let's test kung magtatagal ka dito, Leia. Wika ni Daryl habang nakaupo sa harap ng mesa at humihigop ng isang tasa ng tsaa. She's weird. Last time na nagkaroon kami ng tibong may dito, ninakawan lang kami. I'm not actually judging her. Gusto ko lang makasiguro. Buntis pa naman ang fiancé ko. I'm not sure kung wala nga siyang masamang intensyon sa amin. Kahit na pamangkin pa siya ni Manang Sol. Wika ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya ay may narinig itong mga yapak na patungo sa kinaroroonan niya. Oh, eto na pong Nutella niyo. Si Leia pala yun. Agad niyang inilapag ng malakas sa mesa ang bote ng Nutella. Gumawa tuloy ito ng ingay. Pag nabasag yan, pababalikin ulit kita. Nakasimangot ng saad ni Daryl sa kanya habang nakatitig dito ng masama. Ay naku sir, di ko po yun sinasadya. Sadyang malakas lang po talaga ako kaya napalakas din ang paglapag ko dito. Pero di po ako nagdadabog Palusot nga ni Leia. Ngunit sinadya niya naman talaga ang paglapag dito ng malakas. Okay,
Maikling wika naman ni Daryl dito. Ngumiti naman si Leia sabay talikod sa kanya. Wait, saan ka pupunta? Biglang pagpigil ni Daryl sa kanya nang natanaw nitong humahakbang na papalayo si Leia. Bastos ka talaga. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Dagdag pa nito na nagpalingon naman kay Leia sa kanya. Ay, pasensya na po sir. Sabi nga ni Tita Sol, 'di ba? May pagkalutang talaga ako. Tsaka maglilinis pa po sana ako ng guest room. Inutos po kasi sa akin yun ni Madam Elizabeth. Mamaya pa yun. May uutos muna ako sa'yo ngayon. Po? Ano naman pong iutos niyo ulit sa akin, sir? Before you clean the guest room, unahin mo munang linisin yung kwarto namin ni Athena. I want it na parang kumikinang na sa sobrang linis. Yung para bang kahit isang mikrobyo, di magagawang makaapak sa kahit isang sulok ng kwarto namin. Utos nga ni Daryl. Sus, meron ba nun? Bakla ata to eh. Ang arte. Sa mga animated at cartoon series ka lang naman makakakita ng kumikinang yung mga silid o bagay. Pagkatapos linisan. Ba't parang pinapa-adapt niya sa akin yun in real life? Pinapahirapan niya ata ako ah. Kala niya siguro susuko ko no? Di no, never. Never niya akong mapapaayaw. Gagawin ko lahat ng utos niya at tatanggapin ko lahat ng yun hanggang sa magsawa na siya. Napipikong saad nga ni Leia sa kanyang isipan. Ah, okay po sir. Don't worry. Magaling po ako maglinis. Basic lang po yan sa akin. Sige ho, lilinisan ko na. Wika naman ito sa kanyang amo. Pumasok na nga sa kwarto ng mga amo niya si Leia upang linisin ito. Gaya nga ng utos sa kanya. Habang si Daryl naman ay matyaga siyang sinundan at binabantayan sa kanyang mismong silid. Ang laki-laki po pala ng kwarto niyo, sir. Lalo na yung kama. Parang oversize. Kasyang 4 na tao humiga dito. Napakagaling po siguro ng pagkakagawa niyo sa baby niyo, no? Tingnan mo naman, laki-laki ng kama. Kahit ilang beses pa kayo magpaikot-ikot, di kayo mahuhulog. Kwento nga nito sa kanyang amo. Nagkasalubong tuloy ang mga kilay ni Daryl. Watch your mouth. Ayusin mo yung dila mo. Di ako interesado. At mas lalong di ako natatawa sa mga pinagsasabi mo. Maglinis ka lang. Yan ang inuutos ko. Hindi yung kausapin mo ako. Ako sir, biro lang naman. Gusto ko lang sanang makipag-close sa'yo eh. Kasi amo kita, diba? Di naman po yung parang nagpapasipsip. Masyadong friendly lang po talaga ako. Marami kasi akong tropa ng mga lalaki sa probinsya. At minsan, ganyan yung mga style ng usapan namin. Usal ni Leia sa kanyang amo. Wala akong pakialam kung friendly ka. Ang sabi ko sa'yo, maglinis ka na. What are you waiting for? Magkukwentuhan na lang ba tayo? Sa pagkakataong ito'y mas sumimangot pa ang pumaskil sa mukha ni Daryl habang pinupuna si Leia. Hala, galit na siya. Galit na yung askal. Pabulong na saad naman ni Leia. What? Did you say something? Wala po sir. Ang sabi ko po, usog muna kayo ng konti at baka maambunan kayo ng alikabok. Magwawalis na po ako. Ani nga niya. Pumagilid nga si Daryl habang si Leia naman ay lumabas at kumuha ng isang walis tambo at dustpan. At nang walisan na nga niyang ilalim ng kama ay bigla na lang itong nawindang nang marinig ang amo niyang tumili na nasa tabi lamang nito at binabantayan siya. Bigla na lang tuloy tumayo si Leia. Nauntog pa nga ang ulo nito sa sobrang pagmamadali na makatayo upang malaman kung bakit nga ba napatili na lang ang amo nito. Ano po yun sir? Anong nangyari? Usal nga nito sa kanya. May ipis. Bigla na lang siyang lumabas sa ilalim ng kama namin habang nililinisan mo. It runs off. Bilis niya. Pumailalim siya sa drawer na yun. Saad ng amo nito sabay turo sa drawer na sinasabi niya. Sus! Parang ipis lang naman. Seryoso ka sir? Takot kayo sa ipis? No. Don't think na takot ako sa ipis. Sadyang medyo malaki lang talaga yung nakita ko na yun kanina. Why don't you kill it? Tomboy ka, diba? Huwag mong sabihing takot ka rin. Mariing wika ni Daryl. No, hindi sir. Wala akong kinatatakutan. Sige, tabi ka muna. Susundutin ko siya sa ilalim ng drawer para lumabas. Tsaka ako papatayin.
Nagtatapang-tapangan at nagpapabibo nga itong si Leia sa kanyang amo. Sinundot nga niya ng hawakan ng walis ang ilalim ng drawer na nagresulta nga sa paglabas ng nasabing ipis. Bigla na lang napaatras si Daryl nang lumabas na ito, gayon din si Leia. Napaatras na nga rin ito nang lumipad na ang ipis sa kanila. Dumapo ito sa may bandang wall na nasa tabi ng kama. "Diyos ko sir, takbo na po kayo tas susunod po ako!" Sigaw ni Leia. Tomboy ka, di ba? Patayin mo yan. Patunayan mong matapang ka. Akala ko ba wala kang kinatatakutan? Wika naman ni Daryl. "Lalaki ka, di ba? Eh di dapat mas matapang ka. Samahan mo kung patayin yung ipis. Kung hindi, bakla ka nga." Nawala na tuloy sa isip ni Leia na amo niya ang kausap nito. What? Sige, Boss Leia. Sasamahan kita. As your wish, madam. Napatakip tuloy ng bunganga si Leia nang sambitin niyo ng kanyang amo. "Biro lang naman sir. Sorry po, natataranta po kasi ako eh. Ang laki nga nung ipis. Lumabas na lang po kayo at ako nang bahala dito. Don't worry, wala naman po akong gagalawin sa mga gamit niyo. Di po ako magnanakaw, promise." No, sasamahan kita. Lalaki nga ako gaya ng sabi mo. Sige na, patayin mo na. Di ako tatakbo. Nasa likod mo lang ako. Mariing pagtanggi ni Daryl sa alok ni Leia. Halatang nabothered siya sa mga narinig na dito kani-kanina lang. "Sige po sir, sabi niyo eh." Pumayag naman si Leia habang nakangisi. "Aampasin ko po ng walis yung ipis para mamatay." Dagdag pa ni Leia at agad gang lumapit sa may bandang wall kung saan dumapong ipis. Pumalikod naman sa kanya si Daryl habang mariing tinitingnan ang bawat galaw nito. "Teka lang, parang pwede kong isahan tong amo ko na to." Aniya ni Leia sa kanyang sarili sabay tawag sa amo nito. "Sir, what if ikaw na lang ang pumatay? Ang taas kasi, di ko maabot." Utos nga nito sa kanyang amo kahit na kaya niya naman talagang abutin ang kinaroroonan ng ipis. At sa pagkakataon ngang ito ay di na umimik pa si Daryl. Agad niya nang kinuha ang hawak-hawak na walis ni Leia at hinampas ito sa ipis. Ngunit bigla na lamang lumipad ang ipis at sinugod ang mukha ni Daryl. Agad niyang nabitiwan ng walis sa sobrang gulat at taranta na out of balance din ito at agad na tumumba. Nadaganan at pumaibabaw siya tuloy kay Leia. Pareho silang napahilata at nagkapatong sa kamang nasa tabi lang nila. "Aray sir, nakakakiliti yung bigote niyo. Diyos ko, di tayo talo." Reklamo at nagkikisay na sambit na lamang ni Leia nang maramdaman ang pagtusok-tusok ng bigote ni Daryl sa leeg nito. Sumubsob kasi ang uso ni Daryl sa kanyang leeg. Inalsa na lang tuloy ni Daryl ang ulo niya ng dahan-dahan hanggang sa magkatitigan sila ng malipitan ni Leia. "Gwapo din pala tong masungit na amo ko." Biglang saad ni Leia sa kanyang sarili nang matanaw sa malapitan ang mukha ni Daryl na nakapatong pa rin sa kanya. Pareho silang natigilan sa loob ng ilang segundo. Di agad nakasagot si Daryl habang palalim ng palalim ang titig nito kay Leia. Waribay nawala ito sa ulirat nang masilayan ang mga nagniningningang mata ni Leia. "Sir, wag po sir. Di tayo talo. Sasapakin na po kita pag di ka pa tumayo. Bigat-bigat niyo pa naman." Usal nga ni Leia dito na agad namang nagpabalik sa ulirat ni Daryl. Tumayo na nga itong si Daryl, ganun din si Leia na agad umimik. "Di na ako virgin," sabi nga niya habang nakatabo ng mga kamay nito sa kanyang magkabilang dibdib. "Ang OA mo. Halata namang di ka na talaga virgin." Puna naman sa kanya ni Daryl na siya namang ikinatawa ni Leia. "Di no? Virgin pa po talaga ako. NBSB ako. No boyfriend since birth." Taas noong wika naman ni Leia. "Sino ba naman kasing matinong lalaki ang papatol sa'yo? NBSB ka. Kasi wala namang may gusto sa'yo." Pagkontra nga ng amo nito. "Ew! Di naman talaga ako pumapatol sa lalaki no. Tsaka maganda din naman ako, sabi nila. Di nga lang nag-aayos." Pabibong wika ni Leia na agad namang nagpangisi kay Daryl.
Hindi mo sure. Malay mo, if you try to fix yourself, magmumukha kang bakla. Puna nito. Di ka din sure, sir. Di mo pa nga nakikitang buhagag tong buho ko eh. Sabat ni Leia na agad din namang napaisip kung bakit niya sinasabing mga yon. Ba't parang gusto kong patunayan sa kanya na maganda ako? Pogi ako, diba? Anyari sa akin? Wika pa nito sa kanyang sarili na para bang wala siya sa katinuan. I don't care. Puno lang naman ng balakubak yung buhok mo. Doon ako sure. Tsaka tama na nga yung kwento at satsat mo. Hanapin mo na yung ipis. Kung saan na yun sumutsot. Huwag kang titigil hanggat di yun napapatay. Baka gumapang pa siya sa fiancé ko or pumasok sa tenga namin. I don't wanna be with you anymore. Lalabas na ako. May CCTV naman. Mahuhuli pa rin kita kapag gumawa ka ng kababalagan dito. Yes po sir, masusunod. Papatayin ko po yung ipis para sa katahimikan nyo. Aktibong sagot ni Leia at agad nang pinulot ang tumilapo na walis tambo. And wait, hindi pa ako tapos. Para masigurado ko na dispatcha mo talaga yung ipis, ipakita mo yung patay na katawan niya sa akin. Nasa living room lang naman ako. Utos pa ni Daryl. Ano? Parang tanga naman ako pag ginawa ko yun, sir. Ano tingin niyo sa akin? Pusa. Tsaka sabi niyo nga may CCTV dito, diba? Di yun yung tingnan niyo. Kumunot tuloy ang noo ni Daryl nang nagreklamo ulit si Leia. Sino nga ulit ang boss sa ating dalawa? Tanong pa nito. Ikaw po. Sagot naman ni Leia. So sinong masusunod? Sunod na tanong ni Daryl. Ikaw po, syempre. Ikaw yung boss. Di ikaw yung masusunod. Yun naman pala eh. So alam mo na niya ang gagawin mo ngayon. Seryosong tanong ni Daryl. Umayos tuloy si Leia. Yes po sir. Okay, susundin ko na ho kayo. Dadalhin ko na po ang dead sexy body ni paring Joe sa inyo. Ay, kawawa naman yung ipis. Dagdag pa ni Leia sa kanyang isipan. Good. I'll wait there. Huling bili ni Daryl at agad na rin itong lumabas. Nahanap at napatay nga ni Leia ang nasabing ipis. Agad niya din itong ipinakita sa masungit niyang amo na siya namang ikinatawa ng amo niyang sina Elizabeth at Athena na magkakatabi sa living room. Iisip bata ata yung bagong maid natin, ma. Singit na aniya ni Daryl. What is that, iha? Napakarumi niyan. Mabuti pat itapon mo na yan. Baka magkasakit ka pa. Utos ni Elizabeth kay Leia. Nabukang kamatis tuloy si Leia sa sobrang pula ng magkabilang pisngi nito. Sabi kasi sa akin ni Sir Daryl ipakita ko daw to sa kanya. Nahihiyang tugon nga ni Leia. Napahiya tuloy si Leia lalo na at tinawag siyang isip bata. Pinagtawanan pa naman siya ng amo nitong si Daryl at pilit na tinatangging inutos nga niya yon. Agad na nga lang nag-walk out itong si Leia at agad na nilinisan ang mga kamay niya habang halos umuusok-usok na ang tenga nito sa sobrang inis niya sa kanyang amo. Naging malamig tuloy ang pakikitungo niya sa kanyang amo matapos ang ilang araw. Napansin ito ni Daryl at bahagyang hinahanap-hanap ang pagiging madaldal at bungisngis ni Leia. Hey Leia, lumapit ka nga dito. May uutos ako. Agad na usal ni Daryl nang madatnan si Leia na matiwasay na nagdidilig ng mga halaman. Ano po yun, sir? Agad na sagot ni Leia. Ikaw ulit ang mag-grocery ngayon. Nakikita mo ba tong mahabang listahan? Bibilhin mo to lahat. And like what we did before, pag may nakalimutan ka ulit kahit isa sa mga to, pababalikin kita. Okay po, sir. Malamig na sagot ni Leia na agad nagpapukaw kay Daryl. Really? Di ka magrereklamo? Di po, sir. Pwede na po ba akong umalis? Maikling sagot ni Leia. Okay. You can go na. Napalunok na lang ng laway si Daryl habang tinitingnan si Leia na lumalakad papalayo. I miss how loud she is before. Yung tipong nagrereklamo, tapos magkakwento pa about sa buhay niya. But it's okay. She's just my maid. Buntong imik nga nitong si Daryl. Sa kabilang banda naman ay tumungo ulit si Leia kay Elson. Agad din naman niya itong nakita. Uy, pre. Ayos May lipstick ka sa leeg. Sino naman ang chicks na humalik sa'yo?
Baka pwede, pa-albor din ako. Bungad ni Leia kay Elson nang makitang may kiss mark ito sa leeg. Oh, wala to. Huwag mo nang pansinin. Sumakay ka na lang. Sumakay na nga lang si Leia at di na ito pinansin pa. Ngunit agad na pinark ni Elson ang kotse nang maihi ito. Oh, wait lang. Iihi mo na ako. Aniya sabay karipas ng labas. Tumango naman si Leia. Sana, lalaki din ako. Para kahit sang gilid pwedeng umihi. Wika pa nito sa kanyang sarili. Uy, yung wallet mo pre! Sigaw niya nang makitang nahulog ang wallet ni Elson. Ngunit nakalayo na ito kaya't lumabas na lang siya ng kotse mula sa backseat at pinulot ang wallet. Binuksan niya pa ito. Nagtaka na lang siya nang makita ang isang litrato ni Athena na nakalakip sa wallet ni Elson. Hinalukay niya pa ito at nakita pa ang isang litrato ni Athena na kasakasama na si Elson. Pagbalik ni Elson ay agad niya ring binalik ang wallet nito. Ngunit tikom ang bibig niya at di na siya nagtanong pa tungkol sa nakita niya. Aniya, may kakaiba sa dalawa, lalo na't palagihan niya itong nakikitang magkausap sa tuwing wala sa mansyon si Daryl na normal lang sa paningin ng ibang mga kasambahay. Leia! Dalhin mo daw yung binili mong shampoo kay Sir Daryl. Nasa kwarto niya siya, naliligo. Pakiabot na lang daw. Utos ng isang kasambahay ni Daryl nang makauwi na si Leia. Tumango naman si Leia at agad na tumungo sa kwarto ni Daryl, dala-dala ang shampoo. Di na to kumatok pa sapagkat bukas naman ang pintuan. Sir Daryl, ito na po yung shampoo niyo. Saad ni Leia habang nililibot ang buong silid ni Daryl hanggang sa marating na nga niyang mismong banyo. Ngunit bigla na lang itong sumigaw nang madatnang bukas din ang pintuan ng banyo. Niluluwa tuloy nito ang nililigo niyang amo na hubot-hubad. Hala, six-pack abs tapos yung ilalim, jumbo? Wika ni Leia sa kanyang sarili na halos mahulog na ang panga sa sobrang gulat. Lumingon si Daryl at nakita nga nito si Leia na nagtatakip ng mata, dali-dali siya namang humakbang upang isara ang pintuan ngunit nadulas ito. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tulungan mo nga akong makatayo. Ang sak ng paa ko. Utos ni Daryl kay Leia habang nakahalandusay sa sahig ng banyo. Patuloy ding umiilig ang tubig na mula sa shower. Ayoko sir, makikita ko yung ano mo. Masidhing pagtanggi naman ni Leia. But I can't stand. Sino gusto mong utusan ko? Si Manang Sol? Wala din dito si Athena. Tulungan mo na kasi ako. Hindi ka naman interesado sa mga lalaki, diba? Bigla na lang tuloy napukaw si Leia. Agad na niyang kinuha ang mga kamay niya na nakatabon sa mata nito. Opo sir, di ako interesado. Wala akong pakialam sa batuta. Taas noong sambit ni Leia at agad na nilapitan ang nakahalandusay niyang amo. Ngunit sa mukha lang ni Daryl pinanatili ang paningin nito. Binuhat ni Leia si Daryl papatayo ngunit natumba sila dahil di nakayanan ni Leia na buhatin ito. Pumaibabaw ulit si Daryl kay Leia sa kanilang pagkakadapa na siyang ikinawindang naman ni Leia. Kaya't nasapak nito ang mukha ni Daryl dahil halos magkahalikan na sila. Napaaray na lang tuloy si Daryl habang hinahawak-hawakan ang pisngi nito na sinapak ni Leia. Agad namang bumalik sa ulirat si Leia nang marinig ang daing ng kanyang amo. Nako, sir, sorry po. Saad nito habang basang-basa ng tubig na nagmumula sa shower para bang naligo tuloy silang dalawa. Pinilit na lang pumagilid ni Daryl habang nakapaskil pa rin ang hubot-hubad na katawan nito. Ngunit napukaw ang atensyon ni Daryl nang makitang basang-basa si Leia. Halos tumulo na lang ang laway nito sa tagiliran ng kanyang labi nang makita ang eksaktong hugis ng katawan ni Leia. Dumikit kasing t-shirt nito sa katawan niya dahil sa sobrang pagkabasa. Bumakatuloy ang malaki niyang dibdib. Mala Coca-Cola body pala ang katawan nito at napakanipis ng kanyang pakurbang bewang na nagdulot kay Daryl ng panandaliang init. Bumuhaghag pa ang buhok nito dahil naputol ang tali.
Pumaskil ang maamong mukha ni Leia sa unang pagkakataon. Agad namang tumayo itong si Leia at tinulungan ng kanyang among makatayo din at idiniretso na niya ito sa kanyang kama. Kumuha din siya ng tuwalyang pangtaklob dito, pati na rin sa kanya at ang mga susuotin nito. Tinalian niya ng bendang parte ng paa ni Daryl, medyo napuruhan sa pagkadapa nito kanina. Umamo tuloy ang mukha ni Daryl habang tinitingnan ang pagtatap sa kanya ni Leia. Promise me, huwag mong sasabihin kahit kanino yung nangyari kanina. Nakayukong saad nito kay Leia. Maaring naiwang bukas ni Athena ang kanilang silid nang lumabas ito, habang si Daryl naman ay sinasadyang buksan talaga ang pintuan ng banyo sa tuwing naliligo siya. Yun kasing isa sa mga lambing nito sa kanyang fiancé. Nakalimutan din ni Daryl na inutusan pala nito ang isa sa mga kasambahay niya na ipahatid kay Leia ang shampoo sa kanya. Napatigil na lang si Leia sa ginagawa niya sa paa ni Daryl at tumingala dito. Sige po sir, promise. Wala pong ibang makakaalam. Di naman po ako chismosa. Saad nga nito sa kanya. Ngumiti naman si Daryl sa kanya sa unang pagkakataon. Mabait ka din naman palang ungas ka. Nagawa mo pa akong tatapin ngayon. Pero about sa nakita mo kanina. Kumusta naman? Anong naramdaman mo nang makita mo yun? Yung alaga mo ba sir? Nako, di nga ako interesado. Gaya ng sabi ko kanina. Tsaka nandiri ako konti. Yun lang. Saad ni Leia habang nanginginig ang buong katawan nito. Napansin nito ni Daryl, inutusan na lang siya nitong kumuha ng mga damit pangkasambahay sa cabinet nito at pinusuot kay Leia sa banyo. Dali-dali namang pinunasan ni Leia ang basang sahig na nanggaling sa kanilang dalawa. Maya-maya ay narinig nila ang boses ni Athena. Malamang ay nagsawa na itong magpahangin at makinig ng musika sa hardin. Nagpanik tuloy ang dalawa. Papasok na si Athena sa kwarto nila ni Daryl. Oh, what should we do now? Tarantang tanong ni Daryl kay Leia. Nilibot ni Leia ang paningin nito at agad na tumawag ng pansin niya ang nakangangang bintana. Tatalo na lang po ako sa bintana sir. Huwag nang maraming tanong, carry ko na to. Matapang na saad nga nito. Tatalo na sana siya nang biglang hinamblot ni Daryl ang balikat nito at sinabing, Mag-ingat ka, bati na tayo ah. Mariing sambit nito sabay ngiti kay Leia. Gumanti naman si Leia ng ngiti at dahan-dahang tumalon. Ligtas naman siyang nakababa dahil marami itong nakapitan at napakang nakausling mga blocks na parte ng disenyo ng buong mansyon. Pagkababa ay agad siyang tumingala. Nakita nga nito si Daryl na nakadungaw sa kanya na patuloy pa rin ang pagngiti. Maya-maya'y tumalikod na rin ito at isinara ang bintana nang makapasok na si Athena sa kanilang silid. Pumakawala na lang ng buntong hininga si Leia at agad nang umalis. Ay, ang pogi niya. Dati, gusto ko lang maging pogi kagaya niya. Pero bakit ngayon parang gusto ko na ng poging gaya niya? Dami pa naman yung pandesal. Aniya ni Leia habang nagfa-flashback sa isip nito ang mga nakita niya kanina. Di mawala-wala sa isip niya ang bawat sulok na mukha ni Daryl. Ngunit napabalikwas ito sa kanyang pagkakahiga nang mag-ring ang cellphone nito. Hello, Nay? Usal nito nang sagutin na ang tawag ng kanyang ina. O anak, kumusta ka na dyan? Matutulog ka na ba? Sagot naman ng kanyang ina sa kabilang linya. Eto, gusto na ng pogi. Pumupogi na, Nay. Tsaka, mamaya pa po ako matutulog. Maaga pa naman. Kayo po dyan, kumusta na? Ayos naman kami dito ng tatay mo, nak. Yung kapatid mo naman, ayun, may award ulit sa school. Okay lang kami dito kaya huwag mo kaming masyadong isipin. Atupagin mo na lang yung sarili mo at baka nalilipasan ka na ng gutom dyan. Mahabang salaysay na kanyang ina na nagpangiti naman kay Leia. Mabuti naman po, Nay, kung ganon. Magpapadala po agad ako sa inyo pag nakuha ko ng sahod ko. Tumagal din ng halos kalahating oras ang usapan ng mag-ina sa phone call. Masayang malaman ni Leia na nasa mabuting kalagayan ang kanyang pamilya sa probinsya. Agad din naman siyang natulog pagkatapos na kanilang usapan.
Kinabukasan ay naisipan ni Leia na ayusin ang kanyang sarili. Palihim nitong kinuha ang lipstick na kanyang tiya at ginamit ito upang papulahin ang kanyang labi. Binuhaghag niya rin ang kanyang buhok at bahagyang naka-blush on ang kanyang pisngi. Sinong magandang dalaga na ito? Umimik ang matanda nang ipaghanda siya ng kape ni Leia. Mga nasa 80 taong gulang na ito. Napangiti na lang tuloy sina Darrell at ang ina nito na nasa harapan nila. Leia pong pangalan niya, ma. Sagot naman ng anak nitong si Elizabeth. Napakaamo ng kanyang mukha. Sana maging kamukha niyang magiging apo ko sa tuhod kay Darrell. Nagningningan ang mga mata ng matanda habang sinasambit niya yon. Napangiti si Leia at ang bumukhang kamatis dahil sa pula na magkabilang pisngi nito. Salamat po, madam. Marikit na wika naman ni Leia. Agad na lang na napanganga ang mga amo niya na sina Athena, Darrell at ang ina nito. Ngayon lang kasi nila narinig na babaeng-babae na ang boses ni Leia. Di gaya nung una na pinipilit niyang magboses lalaki. Lola, try niyo po i-check yung tummy ko. Sumisipa-sipa na po tong apo niyo sa tuhod. Singit ni Athena habang hinihimas-himas ang kanyang malabolang tiyan. Yes, Lola Victoria. Malapit na po lumabas tong baby namin. Tsaka ilang linggo na lang, ikakasal na ho kami ni Athena. Ani ni Darrell habang nakaakbay sa fiancé nito. Umiba tuloy ang mood ni Leia. Napalitan ng lungkot ang maamong mukha nito kanina. Di ako nagsiselos. Never. Wika ni Leia sa kanyang isipan at tumalikod na lamang. Tapos na rin naman niyang pagsilbihan ang kanyang mga amo. Mukhang pinaplano na nila ang kasalang magaganap, kaya't nagkukumpulan sila sa living room. Dinig na dinig ni Leia ang bawat tawa ni Darrell at Athena na malamang ay dahil sabik na silang maikasal. Sus! Sabi ng di ako nagsiselos! Babae din gusto ko! Babae! Bulalas ni Leia nang pumasok ito sa silid nilang magtiya. Ano ginagawa mo dyan, Leia? Usal naman ng tiya niya na nasa likuran pala niya. Bakit babae ka ata ngayon? Wala namang nakakaalam na bibisita ngayon si Madam Victoria. Tanong pa nito. Kasi Tita Sol, nagkakagusto na po ata ako sa isang lalaki. Pasingha-singha namang sagot ni Leia. Lumapit tuloy ang tiya niya sa kanya at nagtatalon. Yehey! Babae na tong pamangkin ko! Masayang wika nito. Sino ba yung lalaki na yan? Para mabigyan ko ng award? Napalambot pa naman yung matigas na kagaya mo. Tanong pa niya. Nakayuko si Leia nang humarap sa kanya at sinabing, Si Sir Darrell po. Gusto ko na po ata siya. Kasi napakagwapo niya. Tsaka di lang yun, ang astig niya rin. Sa bawat galaw niya parang iyayanig yung mundo ko. Tsaka di na po mawala-wala yung mukha niya sa isip ko. Marami din po kaming nakakahiya ngunit masayang karanasang magkasama. Siguro doon nagsimula ang lahat. Nakayukong salaysay nga ni Leia sa kanyang tiya na nagdulot ng paglobo ng mga mata nito. Diyos ko naman! Magkakagusto ka na nga lang sa isang lalaki yung amo mo pa at malapit ang ikasal! Bulyaw na lang ng tiya ni Leia. Di ko nga po alam, tite. Unti-unti pala akong nahuhulog sa kanya. Alam ko pong bawal na bawal. Iniisip ko na po lamang na nahihibang lang ako. Pero di ko po talaga kayang dayain tong nararamdaman ko. Tsaka, pwede naman po di bang agawin kahit may asawa na? Halos isampal na lang ng tiya ni Leia ang kaliwang kamay nito sa kanya sa sobrang pagtataka sa mga binitiwang kataga ng kanyang pamangkin. Uusal pa sana ito at makikipagdebate kay Leia ngunit napatigil sila nang tawagin na sila ng mga kasamahan nilang kasambahay. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Leia habang nakatanaw sa malayuan. Magulong isip niya kaya't lumabas na lang ito para magpahangin. Teka, si Elson ba yun? Bakit naman niya tinitiktikan yung mga amo namin?
Biglang wika ni Leia nang makitang sumisilip itong si Edward sa bintana ng living room kung saan naroroon ang kanyang mga amo. Walang ibang tao sa labas bukod sa kanilang dalawa dahil abalang-abala ang lahat. May pagnanasa ba to kay Ma'am Athena? Or may something talaga sa kanilang dalawa? Dagdag pa niya. Isang linggong lumipas na naging mabigat at magulo para kay Leia dahil sa kakaiba nitong nararamdaman sa amo niya. Dagdag pa doon ang pagdududa niya kina Athena at Elson. Hanggang sa isang araw ay binigyan ng day off itong si Leia. Naisipan niya tuloy na pumasyal sa mall at magliwaliw ng mag-isa. Ngunit habang namamasyal siya sa mall ay bigla niyang nakasalubong sina Elson at Athena na magkasama. Ba't magkasama sila Ma'am Athena at Elson? Takang tanong ni Leia sa kanyang sarili. Kasuspe-suspe siya pa naman ang galaw ng dalawa. Minabuti na lang ni Leia na sundan sila hanggang sa nang abot sila sa public comfort room kung saan walang halos tao rito. Pumasok sa iisang cubicle sina Elson at Athena. Pumasok na lang din si Leia sa cubicle na katabi nito at mariing pinapakinggan ang usapan ng dalawa sa kabila. Babe, pagkatapos ng kasal nyo, ipapatumba ko na yung Daryl na yan. Di ko hahayaang mahawakan niyo. Kahit makita man lang na lumabas tong baby natin. Usal ni Elson kay Athena na siyang ikinagulat ni Leia. Si Elson yung tatay ng pinagbubuntis ni Ma'am Athena? Hindi si Sir Daryl? Nagtatakang wika ni Leia sa kanyang isipan. Pangiti-ngiti lang yung Athena na yan, pero demonya din pala siya. Dagdag pa ni Leia. Yes, babe. After ng kasal namin at pag nakuha ko na lahat ng kayamanan at ari-arian niya, pwede mo na siyang tapusin. Konti na lang, babe. Magsasama na tayo. Maybe this is the last time na mag-meet tayo. Baka mahuli kasi tayo at pumalpak pa lahat ng plano natin. Aniya naman ni Athena. Tss, ito nga pala. I-record ko yung usapan nila para may ebidensya ako. Sambit ni Leia sa kanyang sarili sabay kap-kap sa bulsa nito. Shit! Iwan ko pala yung cellphone ko. Kainis! Nanggigila atang wika niya pa sa kanyang isipan nang mapagtantong naiwan niya ang kanyang cellphone. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na rin sina Athena at Elson habang si Leia naman ay dali-daling umuwi ng mansyon. Sir Daryl! May sasabihin ako sa iyong importante. Sigaw ni Leia sa kanyang among si Daryl nang makasalubong niya ito na naglalakad sa labas ng mansyon. What is it? Takang responde naman ni Daryl. Andito po ba si Ma'am Athena? Wala pa. Di pa siya nakakauwi. May minute lang daw siyang kakilala niya. Maybe imbitahan niya rin yun sa kasal namin. Wika ni Daryl kay Leia. Sir, makinig po kayo sa akin ha. Aniya ni Leia sa kanyang amo sabay kuha sa kaliwang kamay nito at hinawakan ng maigi. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pero narinig ko po ito mismo. Hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ng fiancé niyo, kundi si Elson. Tapos, plano ka pa nilang patayin pagkatapos makuha ni Athena ang lahat ng kayamanan mo. Sir, ahas yung fiancé mo at gold digger. Papatayin ka lang nila. Mariing salaysay ni Leia kay Daryl na nagdulot ng galit sa mukha nito. Pinakawalan tuloy ni Daryl ng isang malakas na sampal si Leia gamit ang kanang kamay nito sa sobrang galit. Ganyan ka na ba kadesperada? I already know na may gusto ka sa akin. Do you think makukuha mo ko gamit niyang kasinungalingan mo? Opo, gusto kita at mahal kita pero di ko to ginagawa dahil lang para maagaw ka. Ginagawa ko lang to kasi concern ako sa'yo at ayaw ko mapahama ka. Pero sige, kung sa tingin nyo nagsisinungaling lang ako dahil wala akong may pakitang ebidensya sa'yo, sige, ayos lang, tatanggapin ko. Pero gagawin ko ang lahat. Mapatunayan lang sa'yo na totoo lahat yung sinabi ko. Mailigtas ka lang, sir. Nakakabasag ng pusong sambit ni Leia habang umaagos sa mga mata nito ang napakaraming luha. Mahal kita. Dagdag pa ni Leia at nilisan na si Daryl. Napayuko na lang si Daryl. Nakukonsensya siya sa pagsampal nito kay Leia. My fiancé will never cheat on me. I love her more than anyone. At
at magkakaroon na kami ng anak. Aniya at tumalikod na lang ito. Anak ng bonak! Nauli pala tayo ng tomboy na yun. Kung ganun, siya pala ang unang patatahimikin ko, hindi si Daryl. Nanggagaliiting wika ni Elson kay Athena. Nagtatago lang pala sila sa di kalayuan. At tunghayan nila ang pagsiwalat ni Leia sa sekreto nila kay Daryl. What should we do now? Tanong naman ni Athena kay Elson habang nagkasalubong ang mga kilay nito. Dudukutin ko mamayang Leia na yan. Siguradong titiktikan ako niyan. Sabi nga niya, di ba? Gagawin niya lahat, makakuha lang ng ebidensya. Madilim na plano nga ni Elson. At nang sumapit na nga ang gabi, nahuli nitong sinusundan siya ni Leia. At nang makahanap nga siya ng magandang pagkakataon na dukutin ito, ay ginawa nga niya. Tinakpan niya ng panyo ang bibig at ilong ni Leia na may pampatulog hanggang sa mawala na nga ito ng malay. Gising! Aniya ni Elson kay Leia at agad na binuhusan ito ng isang balde ng malamig na tubig na nagresulta naman ng pagkagising ni Leia. Dinala ni Elson si Leia sa isang abandonadong construction site. Bumulaga kay Leia ang armadong si Elson sa kanyang harapan. Nakatali din ang mga kamay ni Leia sa likod ng kinauupuan niya, ngunit walang nakatali sa kanyang bibig. Hayop ka! Ano gagawin mo sa akin? Unang sambit ni Leia habang nanginginig. Anong password ng cellphone mo? Tanong naman ni Elson habang tinuturo-turo si Leia ng baril. Bakit? Anong gagawin mo? Bona ka? Patatahimikin ko pati pamilya mo pag di mo binigay sa akin yung password. Galit na pananakot ni Elson. O sige, pogi ako 17 yung password ko. Gawin mo na yung gusto mo. Pero itaga mo pa sa bato, hindi kayo magtatagumpay. Well, let's see. Binuksan ni Elson ang cellphone ni Leia at agad na nag-type ng message na ang sabi, sawa nang magtrabaho si Leia at itatanan niya na ang nobya nito kaya't umalis na siya ng mansyon. Itinapat niya ang cellphone kay Leia upang makita nitong tinype niya. Kita mo yung mga message na padala ko sa pamilya mo at sa tiya mo. Wala na kaming poproblemahin ni Athena. Swerte mo't di ka pa matitigok. May matandang bilyonaryong nagka-interest na bilhin ka. Gagawin ka niyang parausan. Nanggagalaite sa galit si Leia nang marinig ang mga yon. Kahit na, di pa rin ka magtatagumpay. Malalaman din ni Sir Daryl ang totoo. Yes, siguro nga. Pero at least mahal namin ni Athena ang isa't isa. Eh ikaw ba? Mahal ka ba ni Daryl? Yung lalaking nagpabago sa dating tomboy version mo? Pangiinis na saad naman ni Elson. Nabulabog ang buong mansyon nang sinabi na ni Sol sa mga amo nito ang natanggap niyang mensahe mula kay Leia. Pinalaki pala ang magandang dalaga na si Leia. Bakit naman niyang piniling maging ganon? Di naman sila magkakaanak ng nobya niya. Pareho silang babae. Buti nga tong apo kong si Edward. Di naman ang pagiging baog ng tiyo nito. Kailan lang nabalitaan kong baog palang ilang pamangkin ko. Tapos yung ibang pinsan mo, Daryl, baog rin. Buti na lang talaga at magkakaapo ko sa tuhod kay Daryl. Salaysay ni Victoria na agad namang nagpawindang kay Daryl. Really, Lola? May lahi tayong baog? Agad na tanong ni Daryl sa lola nito. Oo, iho. Napaisip ng malalim si Daryl nang marinig ang salaysay na kanyang lola. I think I have to confirm something. Wika pa niya sa kanyang sarili. Lola, aalis mo muna ako. Paalam ni Daryl sa kanyang lola at agad na itong lumabas. Hon, where are you going? Tanong ni Athena nang makitang papalabas ng mansyon si Daryl. May aasikasuhan lang ako, Han, para sa wedding natin. Sagot naman ni Daryl sa kanya. Sige, hon. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Wika ni Athena sabay halik sa noo ni Daryl. Gumanti din ng halik si Daryl at dali-dali na itong pumasok sa kanyang kotse. Nag-drive siya papuntang klinik kung saan nagpatest ito kung maaari nga ba siyang magkaanak.
Kasabay din ito ang pag-hire niya ng mga private investigator upang hanapin si Leia at imbestigahan si Elson. Kung totoo ngang baog ako, posible ngang hindi nagsisinungaling si Leia about sa sinabi niya sa akin tungkol sa fiancé ko. Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Saad ni Daryl sa kanyang sarili habang nagdadrive pa uwi ng mansyon. Pagkatapos nga ng ilang araw ay agad na nitong natanggap ang resulta ng test kung saan nakumpirma ngang baog ito. Never akong nag-doubt sa fiancé ko. I can't believe na nagawa niya to sa akin. Matagal na niya pala akong niloloko. Galit na sambit ni Daryl habang may kamao na namumuos sa kanyang kamay. Ngunit napatigil din ito nang nag-ring ang cellphone niya. Boss, may secret affair nga yung fiancé niyo at ang driver niyong si Elson. Siya rin ang ama ng sanggol sa sinapupunan ng fiancé niyo. Ano boss, patatahimikin na ba namin? At ika-cancel niyo na ang wedding niyo? Salaysay ng isa sa mga private investigator ni Daryl sa kabilang linya. No, gusto kong matuloy pa rin ang wedding. At gusto ko nga andun din si Elson. Ako nang bahala sa kanila. But how about Leia? Aasan siya? Naka-hold po siya boss. Di pa kasi nakakarating yung bilyonaryong matanda na nagbakasyon sa Europe. Siya ang bumili sa kanya kay Elson. Di naman inaano tong si Leia. Kinukulong lang siya. Iningatan nilang pagkabirhin niya hanggang sa makauwi na nga yung matanda. Sagot naman ng private investigator ni Daryl sa kanya. Good. Kunin niyo siya at i-hold niyo muna. Sabihin niyo na tuta kayo ni Elson. Tapos pakawalan niyo siya sa mismong araw ng kasal ko. Alam niya naman kung saan simbahan ng wedding namin ni Athena. Siguradong pupunta siya dun. Pero pakainin at tratuhin niyo siya ng maayos. Wag niyong saktan ng magiging asawa ko. Bili ni Daryl dito. Umuo naman ang nasabing private investigator ni Daryl at binaba na ang telepono. Pagkatapos ng ilang araw ay dumating na nga ang araw ng kasal ni Daryl at Athena. Napakabongga at napakarangya ng kasalan, lalong-lalo na ang wedding dress ni Athena. Naglakad ito papalapit kay Daryl na nasa harapan ng altar habang kumikinang-kinang ang kanyang suot. Halos mapunit na ang bibig nito sa sobrang laki ng kanyang ngiti. Agad na umuo si Athena nang tanungin siya ng pare kung payag na ba siyang maging kabiyak si Daryl. Ngunit nang si Daryl nang tanungin ay malakas nitong sinabing, No, hindi ako papayag na maging asawa tong ahas na fiancé ko. Actually, hindi ako ang ama na ipinagbubuntis niya, kundi ang driver namin na si Elson dahil baog ako. Malakas na wika ni Daryl sa harap ng kanyang mga bisita habang itinatapat sa kanila ang test result. Napatigil tuloy ang pare at halos mahulog na lang ang mga panganang bisita nang marinig ito. Napuno tuloy ng bulungan ng mga bisita ang buong simbahan. Hon, what are you doing? Hindi yan totoo. Wait! Is it a joke? Please, wag kang magbiro ng ganito. Pautal-utal na sambit ni Athena habang hinahawak-hawakan ang mga kamay ni Daryl. Namumula na rin ang mga pisngi nito sa sobrang kahihiyan. Ngunit nanatiling walang imik si Daryl. Pagkus ay pasama ng pasama ang tingin nito kay Athena. Walang hiya kang babae ka! Sigaw ng ina ni Daryl na si Elizabeth at agad na nilapitan si Athena at sinabunutan ito sabay kaladkad sa kanya papalabas ng simbahan. Todo sambit ng aray na lang ang nagawa ni Athena habang pinagkakaguluhan siya ng mga tao, lalo na ng pamilya ni Daryl. Nagkagulo tuloy ang mga tao sa simbahan, lalo na nang kinuha na ng mga pulis sina Athena at Elson na halos kuyugin na ng mga tao. Habang si Daryl naman ay nakatayo pa rin sa harap ng altar. Ani ay hinihintay niyang dumating ang tunay niyang bride. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ng isang babae sa pintuan ng simbahan. Agad naman na napagtanto ng lahat na si Leia yon na hingal na hingal. Wait! Asa na yung bride? Tanong nito nang makita na wala si Athena roon. Bakit mo pa hinahanap yung bride? Ikaw nga yung bride. May ngiting sambit ni Daryl sabay lapit kay Leia at kinaladkad ito papalapit ng altar. Ganun na lamang ang kaba at pagtataka ni Leia sa mga nangyayari.
Halos di na nga ito makapagsalita sa sobrang gulat. Basang-basa din ang mga kamay nito na hawak-hawak ni Daryl. Alam mo bang gusto talaga kita? Pinipigilan ko lang na mamuo yun kasi may fiancé na ako. Father, siya po talaga yung bride ko, si Leia. Nakangising saad ni Daryl habang namumula ang kanyang mga pisngi. Maya-maya ay tinanong na nga itong si Leia ng pare kung payag nga ba siyang maging asawa ni Daryl. Agad din naman siyang sumagot. No! Mariing sabat ni Leia na siyang ikinalungkot naman ni Daryl. But why? Di mo na ba ako mahal? Or may iba ka na? Malungkot na saad ni Daryl habang mariing nakatitig sa mga mata ni Leia. Oo, binalaki ako dati tapos naging malambot nang dahil minahal na kita. Pero di ibig sabihin nun na pag bigla mo akong pinakasalan ay papayag po ako, sir. Ang tunay na babae, hindi basta papayag na maikasal sa isang lalaking hindi naman sigurado sa nararamdaman niya. Maraming nangyari sa'yo ngayon, sir. Sure ka ba sa naging desisyon mo na pakasalan ako? Pwede mo akong maging rebound, panakipbutas kumbaga. Pero kung mahal mo nga talaga ako, willing kang maghintay hanggang sa umuo na ako. Kumurot sa puso ni Daryl ang mga sinabi ni Leia. Maluha-luha na tuloy ang mata nito. Di niya inaasahan ang naging sagot ni Leia. Napuno na naman ang bulungan ng simbahan habang ang ina at lola naman ni Daryl ay nakatulala lang sa kanilang dalawa. Ilang segundo ding di nakapagsalita si Daryl hanggang sa tumawid na ito sa kanyang pagkakatayo. Sure, mahal ko. I will respect your decision. Pero pwede mo ba akong payagan na ligawan ka? Gagawin ko lahat. Mapatunayan lang sa'yo na seryoso ko sa nararamdaman ko. Hanggang sa makatayo ulit tayo sa harap ng altar. At sa pagkakataong yun ay umuo ka na. Positibong wika ni Daryl kay Leia habang hinahawakan ang mga malalamig nitong kamay. Naudlot ang unang kasalan, ngunit natuloy din ito nang pumayag na nga itong si Leia dahil nakita nito na seryoso nga sa kanya si Daryl. Nagkaroon naman sila ng anak sa pamamagitan ng pagsali ng kanilang mga similya sa isang surrogate. Namuhay sila ng masaya at masagana. Tunay nga na ang pusong tibo ay lalambot kapag nakaramdam na ito ng tunay na pag-ibig mula